Nagsimula tayo sa pag-top balance at naipaliwanag din natin yung kahalagahan ng top balancing sa ating mga batteries. Then, sumunod, binuo natin yung battery pack. Naglagay tayo ng BMS saka active balancer para sa protection ng battery. Ngayon naman, proceed tayo dun sa paglagay ng LVD o low voltage disconnect para sa additional protection ng battery. So, paano nga ba yung connection? Connect lamang yung positive output ng LVD sa number 86 ng relay. Ayan, kikita nyo yung red wire na yan, nakakonect yan sa number 86 ng relay. And then next is yung negative output naman, ko-connect naman siya sa number 85 ng relay. Ayan, kita nyo yung positive and negative output papunta sa number 86 saka number 85 ng relay. And then next naman dyan yung input kung saan yung supply ng LVD. Yung dalawa na yan, papunta yan direct doon sa P-. Yung black wire na yan, papunta yan sa P- ng BMS. And then yung red wire naman na yan, papunta doon sa main positive ng battery. So actually kapag nakabit mo na yan, nagpo-function na yung LVD. Ang next question dyan, ano nga ba yung kahalagahan ng low voltage disconnect sa ating mga batteries? So yung low voltage disconnect or LVD, mahalaga ito dun sa system mismo ng ating battery. Dahil ito yung nagsisigurong hindi magiging sobra yung discharge ng battery. So ano yung pinaka-pakinabang nito sa ating setup? So ang pinaka sa lahat ng kahalagahan nito, yung pagpigil niya sa labis na pag-drain ng battery. Na once kasi na ma-drain yung battery, ito yung magre-reduce doon sa lifespan ng ating mga battery pack. So, importante na maglagay tayo ng low voltage disconnect sa ating mga setup. Lalong-lalo na kapag daily yung paggamit natin dito. At yan na nga, once na nailagay na natin yung input power supply natin na galing sa battery, kikita nyo yung voltage na ng battery. Actually, itong mga LVD merong point something na difference dun sa actual voltage ng battery. So, ayan, okay na siya. And then, ang next naman ay yung line na galing naman sa inverter. Yung positive ng inverter ay i-connect siya doon sa number 30 ng relay yan. Okay yan. So, ilalagay dyan yung connection ng positive line na galing sa inverter. Make sure na higpitan yung connection para mas maayos yung flow ng current na galing sa baterya papunta sa ating inverter. Ang next naman na inilagay natin na wire ay yung galing sa P- ng BMS. Yan ay papunta na siya doon sa ating DC breaker. So, ang ginamit natin na DC breaker dito
ay 63 amps, 2P. So may apat na connection para sa battery and then papunta siya doon sa line ng inverter. Ayan. Then yung negative line ng inverter, papunta din yan doon sa negative line ng DC breaker. And then yung other terminal ng relay, which is the number 30, papunta na yan doon sa DC breaker din natin, sa positive line ng DC breaker natin. At yung main positive na papunta naman doon sa DC breaker, kukunin natin doon sa main positive ng battery. Kaya magiging apat yung wire na yan na naka-ready na para doon sa ating DC breaker papunta sa taas. Ang next na step, once na na-connect na natin lahat, ay yung pag-set ng LVD. So mapapansin niyo may dalawang button yan, right and left. Kapag pinindot niyo yung left button, yan yung voltage na kung saan iseset ninyo dun sa desired na pag-disconnect nung battery sa load. So mapapansin pag pinindot nyo yan, sinet natin yan sa 12.5 volts. Para pagdating ng 12.5 volts, magdi-disconnect na siya. Yan. So yan yung desired na sinet natin na pag-disconnect ng battery papunta sa load. And then, kung sa right side button naman, pag pinindot po natin yan naman yung reconnection. 0.5 ang nilagay natin para magiging 13 volts, magre-reconnect na yung battery natin papunta sa load. So 12.5 plus 0.5 ay 13 volts. So sa 13 volts na yan, mag-o-open ulit yung line papunta sa ating inverter. So ayan na siya, kompleto na siya. So ang gagawin na lang natin ay ilalagay na lang doon sa line ng DC breaker natin at kukunin yung output ng inverter papunta doon sa AC na breaker din natin. So gumamit din tayo ng 10 ohms na AC breaker para sa output. Yan, doon na sa last layer ng ating setup. Yan, papunta lahat kasi sa taas. Kaya kung mapapansin niyo lahat ng wire papunta na dyan. Nakabutas na dyan sa part na yan, papunta sa DC breaker. Yan na siya. Yan, ready na doon sa DC breaker. Naka-ready na for connection na yan, then pwede nang gamitin. So ito na siya, bali kinabit na natin yung mga wires papunta doon sa DC breaker. Naglagay din tayo ng additional fan para sa ikalalamig ng relay sa LVD. Very important yun sa setup kasi mag-iinit talaga yung relay natin once na continuous na ginagamit. And then, test din natin yung output nung inverter kung tama yung nilalabas na voltage which is 220. Gumamit din pala tayo ng pure sine wave na inverter dito.
Ayan, pansin nyo 220 volts yung nilalabas naman, so accurate. And then try nating i-test kung tama yung pag-set natin ng LVD para makita natin kung magdi-disconnect nga ba siya once na narating na niya yung in-input natin na desired voltage para sa kanyang disconnection. So ang voltage na nilagay natin ay 12.5. So maglalagay tayo ng load. Yan, yung electric fan. So nakarating na siya sa 12.5. Papansin nyo. Kaya sabi ko meron siyang 0.1 na difference sa actual voltage. So narating niya 12.5. Napansin niyo yung fan tumigil na rin sa pag-ikot. Ayan. So accurate or tama yung sinet natin na desired voltage. Then try nating lagyan ulit ng charge. Tignan natin kung magre-reconnect. Yan, chinurse natin. Yan. Pansin nyo dun sa inverter, nag-open na siya. Sa 13 volts, 12.9. 13 volts sa inverter, nag-open na siya. Yan naman yung reconnection niya. So, tama yung pag-set natin ng LVD, then pwede na siyang gamitin. So, ganun lang kasimple yung pag-set ng ating low voltage disconnect. Maraming salamat.